Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Ruel Cruel, Samson Aguinaldo, Neldon Ortega, at Timoteo Derla ng Tagaytay. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4141. Tumigil ka sa pagpapakitang gilas sa harap ko, brat. Si Idris ang kanyang mga ngipin habang siya ay kumikibot sa lupa, ang kanyang mukha ay isang nakakakilabot na ekspresyon. Tapos ka na, nilabanan mo ako, si Miss Lee, at ang Newgate Chamber of Commerce. Gagawin kong buhay na impyerno ang buhay mo. Isa lang ang pagkakataon mong mabuhay, kung tutuusin. Si Jovi, Vienna, at ang iba pa ay napuno ng saya habang matiyagang naghihintay kay Harvey para lumuhod. Clack! Samantala, hindi nag-aksaya si Harvey ng anumang segundo upang mag-dial ng numero sa kanyang telepono. Tapos, siya ay inihagis ito kay Miss Lee. Dahil gusto mo si Kellan, bibigyan kita ng 1 minuto para malaman ang lahat. Maaari kang magpasya kung luluhod ka o lalabanan mo ako hanggang kamatayan pagkatapos nito. Hinawakan ni Miss Lee ang telepono ni Harvey, at nakangiting mayabang. Magpanggap ka pa. Sa palagay mo ba ay may punto ito ngayon? Casual na umupo si Harvey sa isang upuan at nagbuhos ng 1 tasa ng tsaa, hindi siya kinabahan sa mga pangungutya. Mayroon kang 50 segundo, dahil doon, natigilan sina Miss Lee at Idris. Sino ang lalaking ito? Ang kanyang tono at ugali ay medyo nakakatakot. Hindi napigilan nina Jovi at Vienna na tumawa ng malamig. Iniisip na si Harvey ay makatarungan sa paglalagay ng harapan. Matapos maingat na sukatin si Harvey sa ilang sandali, tumigil si Miss Lee sa pag-aalinlangan at pinindot ang call button. Beep, beep, beep. Sir York, may sasabihin ka ba sa akin? Nang inag ang kamay ni Miss Lee nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon, napunta ang mukha niya na kamamatay na mapatla at isang hindi masabi na takot ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang pinakamalaking suporta, ang tanging pinagmumulan ng kanyang katapangan ay hinarap ang lalaking nasa harapan siya bilang si Sir York. Siya ay napakamagalang din. Ang pagkakakilanlan ng lalaking ito ay lampas sa aking imahinasyon. Sa kabila ng walang magawa si Kellan laban kay Harvey, isa siya sa pinakakilalang mga figure sa Golden Sands dahil sa kanyang koneksyon sa Heaven's Gate. Maaari niyang ilabas ang sinuman mula sa sangay ng Heaven's Gate kung gusto niya. Dahil sa pinukaw niya ang takot sa puso ng maraming mayayamang pamilya. Maliban sa ilang napakalakas na karakter dito, sino ang maglalakas loob na sumalungat kay Kellan? Kahit si Miss Lee ay sinusuportahan ng parehong lalaki. Sa anumang kaso, napakadali para kay Kellan na durugan si Miss Lee kung gugustuhin niya. Mamamatay siya ng 1,000 kamatayan bago pa man kumurap si Kellan. Agad na binasa ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Nanginginig ang buong katawan, at magalang niyang ibinalik ang telepono kay Harvey. Humigop ng tsaa si Harvey bago mahinahong nagtanong, "Well, nagawa mo na bang mag-isip na ipaglalaban mo ako?" Bam! Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Miss Lee sa harap ni Harvey. "I was ignorant, Sir York. Hindi ko naintindihan ang buong sitwasyon. I'm sorry, sorry talaga. Patawarin mo ako." Hindi siya nag-aksaya ng oras na sinampal ang sarili ng maraming beses habang nagsasalita, at ang buong mukha niya ay ganap na namamaga dahil doon, at tumulo ang dugo sa sulok ng bibig niya. Nagmamadaling sumunod ang mga bodyguard na nakakita nito. Kung tutuusin, hindi nararapat na tumayo sila kapag nakaluhod ang kanilang amo sa lupa. Ano? Napuno ng gulat si Idris nang makita ang hindi inaasahang pangyayari. "Galit ka ba? Bakit ka nakaluhod? Tumayo ka at ilabas mo na siya." Hindi man lang naglakas loob na lumingon si Miss Lee. Nakaluhod lang siya na tuwid ang likod, at tumutulo ang malamig na pawis ng walang paghinto. Anong nangyari? Ang mga mata ni Jovi at Vienna ay dilat, at ang kanilang mga mukha ay kumikibot. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bakit lumuhod ng ganoon si Miss Lee? Lumuluhod siya sa harap ng karumihan, ng lahat ng tao. Nagulat din sina Mandy, Thomas, at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari.
Lumuhad siya pagkatapos kumilos ng mataas at makapangyarihan noon. Bang! Muling sinipa ang pinto. Matapos ang paulit-ulit na pagsipa, tuluyang bumagsak sa lupa ang kawawang pinto na may malakas na kalabog. Hindi nagtagal, isang grupo ng mabangis na lalaki na nakasut ang dumagsa sa buong kwarto. Mabangis at nangingibabaw ang kanilang mga mukha habang sinisipa ang mga bodyguard ni Idris pababa ng walang awa. Ito ay lubos na nakakagulat. Ang mga nagtipon sa pasukan upang manood ay likas na nanginginig. Ang mga manggagawa at mga security guard ay hindi man lang nang ahas na magpakawala ng isang hininga. Isang lalaking nakatikip ang ulo na parang mummy at nakasabit ang kamay sa harap ng kanyang dibdib ang naglakad papasok. Iba ang hitsura niya kaysa sa karaniwan, ngunit masasabi ng mga manggagawa na siya iyon at wala ng iba kundi ang boss ng Newgate Chamber of Commerce, si Kellan Ruiz. Pagkatapos ng lahat, siya ang may kontrol sa buong lugar. Lahat ng tao dito ay magdurusa ng kakilakilabot na kamatayan kung hindi man lang nila maalala ang kanyang mukha. Sir York, nariyan ka ba? Habang nakaluhod pa rin si Miss Lee sa lupa ay agad na pumasok si Kellan. Nang makita niya ang mukha ni Harvey, lumiwanag ang kanyang mga mata na parang nakatingin sa kanyang tagapagligtas. Naisip niya na may pagkakataon talaga siyang mabuhay. Sa kanyang pagpunta dito, siya ay nakaranas ng hindi bababa sa 3 aksidente sa sasakyan. Muntik na rin siyang makagat ng aso pagdating niya rito. Sa puntong ito, hindi na siya nagdududa sa mga salita ni Harvey. Bakit wala tayong upuan sa tabi para tingnan mo ako? Mungkahi niya na may mahiyaing ekspresyon, napabuntong hininga si Jovi at ang iba pa nang makita si Kellan na tumuruwid at nakayuko ng magalang kay Harvey, ramdam nila ang kanilang mga isip na sumasabog sa hindi makapaniwala. Iyan ay si CEO Ruiz ng Newgate Chamber of Commerce. Ang kilalang figure sa Golden Sands. Bakit ang respeto niya kay Harvey? Hindi ba't live-in-in-law lang ang talunan? Anong karapatan ni Harvey para sa isang kilalang tao na kumilos ng ganito sa harap niya? Ito ay hindi tama, hindi nakakagulat na siya ay kalmado sa buong oras. Wala siyang pakialam kay Idris o kay Miss Lee sa simula pa lang. Di naman siya nagpapanggap, naghanda siya, bagamat gulat na puno ng sama ng loob at kawalan ng magawa sina Jovi at Vienna. Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na suporta ang isang live-in na manugang na tulad niya? Ginawa namin ang lahat, isinakripisyo pa nga namin ang aming mga katawan, ngunit hindi namin makuha ang isang tulad nito sa aming panig sa lahat. Bakas sa mukha ni Idris ang nakakatakot. Kung ikukumpara sa Newgate Chamber of Commerce, tiyak na marami ang kanyang kumpanya ng pera. Ang kanilang suporta ang pamilyang Jackson ay hindi bababa sa pareho sa Heaven's Gate. Gayunpaman, hindi siya kalaban kay Kellan, na isang tunay na alagad ng isang sagradong martial arts training ground. Maliban na lang kung ang pamilya Jackson ay nabaliw, at hindi nila ididikit ang kanilang mga leeg sa napakalakas na puwersa para sa isang subordinate lamang. Sa madaling salita, walang karapatang magpakitang gila si Idris sa harap ng Newgate Chamber of Commerce, ni hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Kahit gaano pa siya ka-arrogant at kagarbo, naiintindihan niyang nagkita na rin siya sa wakas ng kanyang laban. Gusto mong umalis ako? Humigop si Harvey ng kanyang tsaa na may mahinang ngiti. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, CEO Ruiz. Hindi ako pwedeng umalis ngayon lang. Ang lalaking ito si Idris Saban. Hindi lang niya sinubukang samantalahin ang asawa ko, sinimulan na rin niyang bumugbog ng mga tao dito. Higit sa lahat, sinabi niya na ang Newgate Chamber ay nasa likod niya, at gusto niyang hikayatin ang mga tao mula sa organisasyon na makipag-ugnayan sa akin. Sa ngayon, hindi ako pwedeng umalis kahit gusto ko. Kahit na sabihin mong makakaalis ako, ano ang mangyayari sa aking asawa? Hindi ko naman hahayaan si Young Master Saban na samantalahin siya ngayon, hindi ba? May duty calls ako. Casual na ikinwento ni Harvey ang buong sitwasyon. Naramdaman ni Idris ang malamig na panginginig na damaloy sa kanyang gulugod. Ang aking organisasyon ay nasa likod niya. Dahan daw ang ulit ni Kellan.
Pagkatapos, lumingon siya sa malamig na tingin kay Idris, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Sino ka? I'm Idris Saban, CEO Ruiz, sagot ni Idris sa nanginginig na boses. Hindi kita kilala. Walang pagdadalawang isip na pinutol ni Kellan si Idris. Ang aking organisasyon ay hindi iyong suporta, ni hindi kami tatayo laban kay Sir York para sa isang taon tulad mo, lalo na. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Kailangan mong ipaliwanag ang buong sitwasyon dito sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Si Sir York ay mahalagang panauhin din ng aking organisasyon, at nagsumpa na maging kapatid ko. Ang sinumang lumalaban sa kanya ay laban sa akin. Kinagat ni Kellan ang kanyang mga ngipin, sa galit. Gusto niyang sakalin si Idris hanggang mamatay, tutal, nandito siya para humingi ng tulong kay Harvey. At gayon paman, ginamit ni Idris ang kanyang pangalan ng organisasyon upang magpakita. Obvious naman, agad na inilagay si Kellan sa pwesto. Natigilan sina Jovi, Vienna, at ang iba pa matapos marinig ang mga sinabi ni Kellan. Akala nila si Kellan lang ang kakilala ni Harvey. Hindi nila akalain na magiging ganito ka-Diyos ang kanyang katayuan. Ang buong sitwasyon ay parang si Harvey ang aktwal na boss ng organisasyon. Sa paghahayag na ito, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Idris. Nabasag din ang kanyang golden framed glass dahil sa takot. Siya ay bihasa sa pagsasamantala sa mga tao sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi siya maglakas loob na magpakawala ng isang hininga sa harap ng isang mabangis na lalaki tulad ni Kellan. Well, sino pa ang gustong lumaban kay Sir York? Agad na pinigilan ni Kellan ang mga tao at mariing pinandilatan ang paligid. Natigilan ang lahat sa pwesto. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat ng eksakto kung paano sila mapupunta kung lalaban sila kay Harvey pagkatapos na nakikita ang ugali ni Kellan. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, CEO Ruiz. Hindi lang namin nakilala ang isa't isa. Alam ni Idris na nakuha niya ang kanyang sarili sa malalim na problema, wala siyang choice kundi ang makiusap para sa kanyang buhay. Sampal, hindi nag-atubili si Kellan na ihampas ang likod ng palad sa mukha ni Idris. Isang hindi pagkakaunawaan, ngunguso si Kellan, na parang yelo ang boses. Sinamantala mo ang babae ni Sir York sa harap ng lahat, at sasabihin mo sa akin iyon dito na isang hindi pagkakaunawaan. Ginagamit mo ang pangalan ng aking organisasyon upang ipagmalaki ang iyong kapangyarihan, at sinabi mo sa akin na ito ay isang pagkakamali lang. Baka isipin ng mga taong hindi nakakaalam na talagang kasuklam-suklam ako. Sinasabi mo sa akin na nagsisinungaling si Sir York sa akin, at ginawa ninyong dalawa at walang iba kundi kumain at uminom dito. Ito ay talagang hindi pagkakaunawaan, CEO Ruiz. Giit ni Idris habang tinatakpan ang mukha sa takot, at nanginginig ang boses niya. Ang tatay ko si Cliff Saban. Magbigay ka man lang ng respeto sa kanya. Sampal, sinampal ulit ni Kellan si Idris sa mukha. At, sa tingin mo ba deserve ng iyong ama ang alinman dito? Hindi man lang niya matatanggap ang respeto ko. Nanginginig sa hindi makapaniwala ang buong katawan ni Idris matapos marinig ang sinabi ni Kellan. Hindi niya akalain na maging ang sarili niyang ama, ang chairman ng Evergreen Capital Group, ay walang halaga kay Kellan. Ito ay inaasahan lamang, pagkatapos ng lahat, sila ay nagpapatakbo ng mga negosyong basura upang kunin ang bentahe ng ordinaryong tao. Wala silang choice kundi lumuhad sa harap ng mga katulad ni Kellan. Kung hindi dahil sa pagsuporta sa kanila ng pamilya Jackson, naapakan na sila na medyo maraming beses. Ganap na hindi pinansin si Idris, si Kellan ay tumingin muli ng malamig sa paligid niya. Yung mukha niya ay mabisyo. Makakayanan pa ba ng walang kwentang karumihan na tulad mo ang paggalang ko? Si Jovi at ang iba ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo, gusto nilang idikit ang kanilang mga ulo sa isang butas ng masama sa sandaling iyon. Ang pagtingin kay Kellan sa mata lamang ay dahilan ng matinding takot. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Idris kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Walang balak tumigil si Kellan,
dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapasaya kay Harvey. Mabait na tao si Sir York. He doesn't like to take advantage of people, panimula ni Kellan na malamig. Ngunit ako mismo ay isang mapaghiganti na tao. Kung sino man ang lumaban kay Sir York at sa kanyang asawa, tumayo ka ngayon. Pagkatapos mong mabali ang iyong sariling braso, tatawagin namin ito. Kung magpapanggap ka na bingi o pipi, ako mismo ang magpapakain sa iyo sa mga isda. Casual na nagsalita si Kellan, ngunit ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumatagos sa buong lugar at sa buong kwarto. Ngumiti si Harvey, pagkatapos ay lumabas ng kwarto gamit ang kamay ni Mandy. At the same time, siya ay sinenyasan si Thomas na sundan siya palabas. Si Joni at Vienna ay likas na sumigaw, "Tulungan mo kami, Mandy." Natigilan si Mandy, ngunit kinaladkad siya ni Harvey palabas nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng pagbabago ng puso. Nahulog sa lupa sina Jovi at Vienna, na walang magawa. Tumulo ang mga luha ng takot sa kanilang mga pisngi. Mapatla ang mga mukha ni Idris at ng kanyang mga nasasakupan kahit desperado na sila sa paglalagay ng harapan. Hindi pa sila nahuhulog sa lupa, ngunit nanginginig na ang kanilang mga paa sa takot. Wala tayong kinalaman dito. Nandito lang kami para manood ng palabas. Ilang lalaking may maayos na buhok ang namamaalmo sa kanilang buhay. Huwag magpalinlang, CEO Ruiz. Malungkot na tumawa si Kellan bago iwinagayway ang kanyang kamay. Agad, ang mga tao sa likod ay lumundag sila pasulong na parang mga tigre na nakikita ang kanilang biktima. Ang mga hiyawa ng sakit ay naririnig sa buong lugar. Habang naglalakad pababa ng hagdan, hindi napigilan ni Mandy na tumigil nang marinig niya ang kakilakilabot na mga tunog. Siya pagkatapos ay likas na tumingin kay Harvey. "Harvey, sila. Lagi namang gagamitin ng mga tao ang iyong kabaitan laban sa iyo. Ikaw sa lahat ng tao dapat maunawaan ito pagkatapos ng mahabang panahon sa pamilya Jean. Para sa isang babae lalo na sa kasing ganda mo ay may bottom line at mahalaga para mabuhay ka sa mundo ng negosyo. Gayunpaman, kailangan mong matutong protektahan pati sarili mo. Kung hindi ako pumunta dito ngayon, isipin mo ang mga bagay na mangyayari sa iyo." Para sa mga taong tulad ni Idris, ang pamilya Jean ay walang kapangyarihan dahil hindi sila kabilang dito sa unang lugar. Sa anumang kaso, hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay napuno ng pangingibabaw. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ni Mandy. Alam niyang si Harvey ay isang may kakayahang tao, ngunit hindi niya akalain na magkakasundo siya kay Kellan ng napakahusay pagkatapos na nasa Golden Sand sa maikling panahon. Medyo malayo ang pakiramdam niya matapos isipin ang lahat ng ito, hindi niya alam ang mararamdaman. Kung tutusin, isa pa ring inosente at dalisay na babae si Mandy. Gusto niyang bumangon sa kapangyarihan ng square at fair, hindi sa tulong ng maitim na puwersa. Kabanata 4145. Pakiuwi si Mandy para sa akin, Mr. Burton. Sa pasukan, tinapik ni Harvey si Thomas, naganap na namamaga ang mukha. "Tawagan mo ako kung may mangyari. Sisiguraduhin ko, kuya." Nagpakita ng nahihiyang ekspresyon si Thomas bago pumayag. Pagkatapos ay tinawag niya ang ilang upahang bodyguard. Ito ay isang malaking bagay, kung tutusin, hindi rin tanga si Mandy. Matapos mapagtanto na may kinalaman si Harvey kay Kellan, mabilis siyang naglakad patungo sa sports car sa entrance. Bago niya buksan ang pinto ng sasakyan tumingin muna siya kay Harvey. "Bumalik ka kaagad." Bahagyang tumango si Harvey at pinanood si Mandy na paalis. Makalipas ang kalahating oras, sa loob ng presidential box ng San Francisco Clubhouse. Matapos harapin ang kanyang negosyo, binuksan ni Kellan ang pinakamarangyang kwarto para kay Harvey. Maliban sa mamahaling pagkain, naglabas pa siya ng 2 1982 Lafitte's para ipakita ang kanyang sinseridad. Sinukat ni Harvey si Kellan bago tiningnan ang mga larawan sa kanyang telepono. Ito ang mga larawan ng inayos na opisina sa Newgate Chamber of Commerce. Hindi lamang nawala ang salamin, ngunit ang buong lugar ay naayos din ng isang geomancy na dalubhasa.
Sumulyap si Harvey, at agad niyang nalaman na maayos na ang lugar. Sabi nga, may pahiwatig pa rin ng masamang enerhiya na dumadaloy sa paligid ni Kellan, at nagkaroon din ng bahagyang madilim na lugar sa itaas ng kanyang ilong. Matapos marinig ang mga aksidenteng kinaharap ni Kellan nitong mga nakaraang araw, maging si Harvey ay nagulat na ang dati ay maaaring mabuhay ng ganoon katagal. Ang sinumang ibang tao ay namatay na ng 100 beses. Nang haharapin na ni Harvey ang sitwasyon ni Kellan, nagsimula ang telepono ng huli na nagriring. Saglit na nag-alinlangan si Kellan, saka kinuha ang telepono na may apologetic na ngiti. Paumanhin, Sir York, hiniling ni Cliff Saban sa aking senior na humingi ng tawad sa amin. Nasa labas na siya ng clubhouse. Tingnan mo ito. Ayos lang, mahinahong sagot ni Harvey. Tumango si Kellan at winagaway ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na lumabas ang kanyang mga kampan. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang mag-asawang nasa gitnang edad. Ang lalaki ay nasa edad 50, siya ay may bahagyang kulay abo na buhok at nakasuot ng isang katangi-tanging damit. Nagkaroon ng isang marangal na tingin sa kanyang mukha. Ang babae ay bahagyang mas bata sa kanya. Siya ay may banayad na ekspresyon, at nakasuot mula sa ulo hanggang daliri ng alahas. Ang paraan ng paglalakad niya ay puno ng pangingibabaw pati na rin. Likas sa pamilya Saban ang dalawa. Ang lalaki ay si Cliff Saban, at ang babae ay si Zarla Zimmer. Ang dalawa ay may hawak na magarang mga kahon ng regalo, at may magalang na mga ngiti sa kanilang mga mukha. I'm really sorry, CEO Ruiz. Kasalanan namin kung nagpasya ang aming hindi nakapag-aral na anak na hamanin ang iyong awtoridad. Nandito kami para humingi ng tawad sa kanyang kahalili. Sana mapatawad mo kami. Inilapag ni Cliff ang kahon ng regalo sa mesa bago sinampal ang sarili ng ilang beses. Kalmadong tumingin si Harvey kay Cliff. Siya ay dapat na isang kawili-wiling tao, upang maging ganito kalupit sa kanyang sarili. Sa halip, siya ay dapat na medyo may karakter. Ang asawa ni Cliff na si Zarla ay nagpakita ng isang malambing na ngiti. Tama iyan. Ikinalulungkot ko talaga ang aming walang kwentang anak. Ang mga paa ng kanilang anak ay ganap na nabali, ngunit ang Evergreen Capital Group ay walang karapatan upang labanan ang Newgate Chamber of Commerce sa unang lugar. Kaya naman lumapit ang dalawa para humingi ng tawad. Kung hindi, mawawalan sila ng negosyo sa isang iglap kung magpasya si Kellan na maglagay ng ilang subordinate sa harap ng pinto ng kanilang kumpanya. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad sa akin? Bahagyang ngumiti si Kellan at sinulyapan si Harvey. Si Sir York dito ang magpapasya kung patatawarin kanya. Sir York. Harvey York. Malinaw na naiintindihan ni Cliff ang sitwasyon. Nang makita niyang casual na nakaupo ang salarin habang humihigop ng kanyang tsaa, naging mabangis ang kanyang tingin at naalala niya ang kanyang anak na sumisigaw sa sakit sa emergency room ng ospital. Sa kabila noon, siya ay isang makaranasang tao at mabilis na ngumiti. Sir York, patawarin mo kami. Kami ay ignorante. Mangyaring maging mas mabuting tao at hayaan mo kaming umalis. Bibigyan ka namin ng patas na pahayag tungkol sa buong sitwasyong ito. Patuloy na nakayuko si Cliff habang nagsasalita na parang hindi siya ang chairman ng $1 bilyong na kumpanya sa lahat. Mabilis siyang naglabas ng tseke bago ito magalang na inilagay sa harap ni Harvey. Mayroong 7 buong numero na nakasulat dito, ito ay $1.5 milyong. Nang makita ang tseke, nanlamig ang mga mata ni Zarla. Kung hindi dahil kay Kellan, nasampal na niya si Harvey sa mukha. Ang Evergreen Capital Group ay walang laban sa organisasyon ni Kellan, ngunit mayroon silang nalaman na ang pagkakakilanlan ni Harvey. Yung live-in son-in-law lang siya para sa pamilya Jean. Ano ang kahanga-hanga sa kanya? Nabalitaan nilang maganda lang ang relasyon ni Harvey kay Kellan dahil si Kellan ay naloko ng kanyang tinatawag na geomancy arts. Sa madaling salita, kay Zarla, si Harvey ay isang manloloko lamang. Wala siyang magawa sa harap ni Kellan, ngunit hindi siya magdadalawang isip na kumilos ng mag-isa na lang si Harvey. She glared at Harvey while gritting her teeth, her gaze filled with murderous intent.
Salamat sa iyong kabutihang loob, CEO Saban, ngunit tatapusin natin ito dahil si CEO Ruiz ay tapos na sa pagharap sa sitwasyon. Ngumiti si Harvey, ngunit hindi kinuha ang tseke. Umaasa ako na wala nang susunod. Walang pakialam si Harvey kung balak siyang saktan ng dalawang ito. Kung pupuntahan siya ng Evergreen Capital Group, hindi siya magdadalawang isip na year-on sila. Ngumiti si Cliff pabalik. Anong mapagbigay na tao? Isipin mong tapos na. Lihim siyang ngumisi, kung hindi dahil kay Kellan, nasampal na kita hanggang sa mamatay dahil sa sinabi mo ng ganito. Nagpakita si Zarla ng ekspresyon na kasing lamig ng yelo, at itinaas ang ilong kay Harvey. How dare a live-in-law like this act so cocky? Gaano siya ka-ignorant? Masasabi ni Kellan na may sama ng loob ang dalawa at gustong maghiganti kay Harvey, ngunit hindi siya mapakali na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, kung maglakas loob silang labanan si Harvey, tiyak na magdurusa sila ng kaunti. Higit sa lahat, nag-aalala lang siya sa sarili niya ngayon. And so, he waved his hand with a smile. Sige, nakapagdesisyon na si Sir York. Anyway, kailangan mo akong tulungan, Sir York. Papanatilihin ko itong maikli. Napakahirap sa akin itong mga nakaraang araw. Matapos marinig ang mga salita ni Kellan, nagliwanag ang mga mata ni Cliff at lumipat siya sa gilid. Malamig na tinitigan ni Zarla si Harvey, at naghahanap lang siya ng pagkakataon para malaman ang eksakto kung paano nakuha ni Harvey si Kellan sa kanyang panig. Kung kaya niyang hiwalayan ang dalawa, sigurado siya na sa paghusga sa ugali ni Kellan, siguradong madurog niya si Harvey. Ibinalik ko na ang salamin para ilibing. Dala ko pa ang kutsilyong tulad ng sinabi mo sa akin pero kahit na pagkatapos nito, patuloy akong napunta sa mga sitwasyong malapit sa kamatayan kamakailan. Saglit na pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon. Ipakita mo sa akin ang iyong kutsilyo. Sa gayon, magalang na inilagay ni Kellan ang kanyang kutsilyo sa harap ni Harvey. Ito ang parehong lumang kutsilyo na kasama niya sa pinakamatagal na panahon, ngunit wala ni isang maliit na butil ng alikabok na makikita dito. Kumunat ang noo ni Harvey. Nalinis mo na ba? Malamig na tumawa si Zarla matapos makita ang mabagsik na tingin ni Harvey, para siyang kumbinsido sa lahat ng sinabi niya. Ayokong magtanong ang mga pulis tungkol dito. Kaya nga nilinis ko ito, sabi ni Kellan sa nanginginig na boses. Tanga ka, napabuntong hininga si Harvey. Sinabi ko sa iyo na dalhin ang kutsilyo sa iyo upang mapakalma ang masamang enerhiya sa iyong katawan, marahil kahit paunti-unti itong mawala. Ito ay ganap na walang silbi ngayong nalinas mo na ito. Isa pang bagay, kung tama ang hula ko, nakita mong may namatay sa harapan mo kahapon lang, hindi ba? Kinilig si Kellan at ang kanyang mga kampan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Laking gulat nila. Ang baso sa kanilang kamay bumagsak. Tinitigan nila si Harvey, na hindi sila makapaniwala sa narinig. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kellan. Tulad ng inaasahan mula kay Sir York. Mas kahanga-hanga ka kumpara sa isa sa nangungunang 10 Geomancy Masters, si John Surrey. Hindi mo man lang tinanong kung may nakita akong namatay sa harapan ko. Tama iyan. May nakita akong ilang batang bastard na nakikipagkarera sa gitna ng kalsada bago ang isa sa kanila ay nabangga sa isang barrier. Yung babaeng nakaupo sa likod yung namatay. Nakasuot din siya ng pulang damit. Labis na humanga si Kellan, na parang may ginawang hindi kapanipaniwala si Harvey. Si Zarla, gayunpaman, ay tumawa ng may masamang tingin. Naturally, hindi niya naisip na ang alinman sa mga ito ay malayong kahanga. Hanga. Sa pamamagitan lang ng kaunting pera para kumuha ng pribadong investigador, maging ang hapunan ni Kellan noong nakaraang gabi ay maaaring mangyari na madaling makilala. Ito ay medyo malinaw na si Kellan ay hindi ang pinakamaliwanag na mag-isip doon. Ang malinlang ng ganoong kalokohang panlilinlang. Maging si Cliff, na naging magalang, malamig na tumawa. Ang kanyang mga mata ay nagyelo. Sa puntong ito, sigurado siyang manloloko lang si Harvey. Si Harvey naman ay tuluyan ng hindi pinansin ang dalawa at nagpatuloy sa pakikipag-usap.
Ang masamang enerhiya ay matagal nang naninirahan sa loob mo dahil sa salamin. At saka, nilinis mo ang kutsilyo na dapat tumulong sa iyo na mawala ang masamang enerhiya. Sa madaling salita, mas madali kang maapektuhan ng masamang enerhiya ngayon kaysa dati. Ang enerhiya ng babaeng pumanaw ay nalipat sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kang nasa ganitong masamang sitwasyon. Sa anumang kaso, ang swerte ay isang mahiwagang bagay. Napakalungkot mo na napasok mo ang iyong sarili sa mga pangyayaring ito, ngunit buhay ka pa ngayon at nagawa mo ang tulong ko. Siguradong maswerte ka sa sarili mo. Muling naisip ni Harvey ang sitwasyon. Kung tama ako, mayroon kang mga pulang tuldok sa iyong dibdib. Ang mga tuldok na ito ay dapat na nagtatagpo mismo sa iyong puso. Sa medikal na pagsasalita, ito ay tinatawag na shingle. Gayunpaman, tinatawag itong the hunt ng mga lokal. Kapag nagtagpo ang the hunt, walang makakapagligtas sa iyo. Pagkatapos ay sinulyapan ni Harvey ang dibdib ni Kellan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Hindi na nakapagpigil si Zarla matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. She chuckled, at saka tumingin kay Harvey na may mapanuksong ekspresyon. Ang hunt, evil energy, ano sa lupa ang sinasabi mo? Noong una, ayaw naming ilantad ka para sa kapakanan ni CEO Ruiz, Harvey. At saka, wala kang hangganan pagdating sa pagpapakitang gilas. Nasasabi mo pa rin ang mga bagay na ganyan sa panahon ngayon. Iisipin ng mga tao na baliw ka. Nakatingin din ako sayo. Isa ka lang live-in na manugang na pinalayas sa kanyang pamilya. Wala ka talagang kahanga-hanga. Tiyak na hindi mo alam ang anumang uri ng geomancy arts. Hey, hindi ka ilalantad ni CEO Ruiz, ngunit hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na lokohin siya. Tumingin si Zarla kay Kellan na may matuwid na ekspresyon. Hindi naman sa gusto kong hindi ka igalang, CEO Ruiz. Hindi ko intensyon na gamitin ang pagkakataong pumunta laban kay Harvey, either, sabi niya na may nakakatawa na tono. Ako ay isang tapat na tao. Hindi ko kailanman nagustuhan ang mga taong naglalagay ng harapan. Hindi ka basta-basta maniniwala sa kanya. Talaga, malas ka lang nitong mga nakaraang araw. Siguro pinaponte niya ang kanyang mga tauhan para sundan ka. Baka siya pa ang dahilan kung bakit ka na-aksidente. Sa halip, siya ang ini-interrogate mo, CEO Ruiz. Tingnan kung ano ang mapapala niya sa paggawa ng lahat ng ito. Nabuhayan ng loob si Zarla matapos itakbo ang bibig kay Harvey, inisip niya ang kanyang sarili na matuwid at nakahihigit sa moral. Siyempre, gusto niyang bayaran si Harvey sa ginawa niyang pagtapak ng buo sa anak niya. Doon lang siya makakawala sa galit at kawalang kasiyahan. Kung ano ang umiikot, dumarating. Itikong mo ang iyong bibig. Matapos marinig ang mga salita ni Zarla, isang galit na si Kellan ang nagpakawala ng galit na galit. Wala kang alam, maliit kang bitch. Kung patuloy kang humihiyaw, puputulin ko ang bibig mo. Huwag kang magalit, CEO Ruiz. Maganda ang ibig sabihin ng asawa ko. Nagpakatotoo lang siya. Mabilis na tumayo si Cliff sa asawa, saka pinandilatan si Harvey. Patawarin mo siya kung may nasabi siyang hindi bagay. Naturally, bilang boss ng Evergreen Capital Group, siya ay nagnenegosyo sa gray area. Nasira niya ang hindi mabilang na mga pamilya gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Kaya, hindi siya kailanman naniniwala sa mga bagay na mapamahiin gaya ng karma. Kung may ganoong bagay, ang mga taong pinahirapan niya ay binabayaran na siya ngayon. Naisip niya na ang isang live-in-in-law na may respeto kay Kellan ay may kakayahan man lang. Pero ngayon, naniwala siya na mali ang kanyang palagay. Sa mga mata ni Cliff, si Harvey ay isang manloloko lamang. At gayunpaman, siya ay yumuyuko ng may paggalang sa lalaking ito kanina pa. Ilalabas ko ang lalaking ito sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon sa labas. Ano ba ang pinagsasabi niya? Talagang napakaraming pelikula ang napanood niya. Di ako makapaniwalang nagbubuga siya ng napakaraming kalokohan. Ayaw ni Zarla na masaktan si Kellan,
ngunit kumukulo siya sa galit dahil hindi umamin si Harvey sa kanyang mga kamalian. Sinasabi namin ang lahat ng ito para sa iyong kapakanan, CEO Ruiz. She retorted, at masigasig sa pagtatanggol sa sarili. Siya ay isang manloloko lamang. Tumahimik ka. Umungol na naman si Kellan, galit na hinampas niya ang mesa bago itinaas ang suot niyang sandok, at inilantad ang kanyang dibdib. Gaya nga ng sinabi ni Harvey, may mga pulang tuldok sa magkabilang gilid ng dibdib niya na parang malapit na magtagpo sa isang punto. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ano? Nagulat si Cliff at Zarla nang makita nila ang dibdib ni Kellan. Paano ito posible? Sa isang iglap ay sumama ang kanilang mga ekspresyon. Alam nila na sa ugali ni Kellan, hindi niya basta-basta ilalantad kay Harvey ang ganoong sikreto. Siguro siya ay may kakayahan kung tutuusin. Si Kellan ay walang intensyon na makipag-ayos sa mag-asawa, na puno siya ng pag-alala habang nakatingin kay Harvey. Ito na, Sir York. Bakit parang wala lang? Noong una, akala ko STD lang ito. Mas mabuti kung iyon. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. 6 na talampakan ang ibaba mo kapag nagtagpo silang lahat sa iisang lugar. Natarante si Kellan. Kaya naranasan ko ang lahat ng iyon sa mga nakaraang araw dahil dito. Ang swerte mo ay sinipsip ng patuyo dahil sa The Hunt, sagot ni Harvey. Kapag wala ng laman ang lahat, malapit na namin isagawa ang libing mo. Napatalon sa takot si Kellan matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Likas niyang sinubukang panasan ang The Hunt sa kanyang katawan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Napatikip ng bibig si Zarla sa hindi makapaniwala. Walang paraan na ito ay seryoso. Sa tingin mo ba nasa pelikula tayo o ano? Siguro kinamot niya ang katawan niya. Tiyak na hindi gagalaw ang bagay na iyon. Bago pa makasagot si Kellan, biglang nagkalapit ang The Hunt. Ang tanawin na nag-iisa ay lubos na natakot kay Zarla. Si Cliff, na naniniwala lamang sa agham, ay nabigla rin, at nagsimulang pumikit ang kanyang mga mata. Isang malamig na lamig ang naramdaman sa gulugod ni Kellan. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Harvey na desperado. Sir York, pakiusap. Please, kailangan ko ng tulong. Ayoko pang mamatay. Nakikiusap ako sa iyo. Napaluha si Kellan. Kung tutuusan, natatakot siyang mawala ng buhay sa gayong masamang presensya. Huwag kang mag-alala, nakaupo pa rin ako dito, hindi ba? Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na sinabihan si Kellan na haborin ang kanyang sando bago kumuha ng karayom mula sa isang tao. Isang karayom, sinusubukan mo bang ilagay iyon sa kay CEO Ruiz? Iminumungkahi ko na kumuha ka ng doktor sa halip, CEO Ruiz. Hindi sumuko si Zarla para marinig ang boses niya. Masama kung may mangyari sa'yo. Malamig na tinitigan ni Kellan si Zarla. Kung hindi ka pa rin tumahimik, maaari kang umalis. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Harvey. Kung nagkataon, ikaw ba ang kilalang Saint Hans? Ikaw ba ang taong makapagliligtas sa sinuman sa pamamagitan lamang ng isang karayom? Tuwang-tuwa ang mga nasasakupan ni Kellan kung talagang ganoon kahanga si Harvey. Gagaling ang sakit ni Kellan agad. Umiling si Harvey. Hindi ako doktor. Walang paraan. Labis na nagulat si Kellan. Narinig ko ang mga eksperto mula sa Heaven's Gate na nagsabi na ang tunay na kahanga-hangang martial artist ay magiging mahusay din sa mga kasanayang medikal. Nadala mo ang daan-daang tao ng mag-isa. Dapat sanay ka na dito. Kabanata 4150. Talagang wala akong anumang medikal na kasanayan, ngunit alam ko kung paano pumatay ng mga tao, mahinahong sagot ni Harvey. Gusto mo bang subukan iyon? Kaya kung tapusin ang buhay mo sa isang karayom lang. Nanginginig si Kellan, saka pilit na ngumiti. Nakakatawa ka, Sir York. Naghihintay pa rin ako na iligtas mo ako. Hindi na mapakali si Harvey na maglabas ng anumang kalokohan. Mabilis niyang binutas ang kanyang daliri at naglagay ng isang patak ng kanyang dugo sa noo, puso, at sa paligid ng mga pulang tuldok sa dibdib ni Kellan. Di nagtagal, nagsimulang mawala ang The Hunt. Wala na. Wala na talaga.
Malinaw na nasasabi ng mga nasasakupan ni Kellan na ang mga pulang tuldok ay unti-unting naglalaho bago tuluyang nawala. Hindi alam ni Kellan kung ano ang ginagawa ni Harvey noong una. Gayunpaman, naramdaman niya ang kanyang katawan na hindi na nakagapos, at nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan. Laking gulat ni Cliff sa nakita. Akala niya ay naglalagay lang ng harapan si Harvey kaya hindi niya inaasahan na siya pala ang makitid na mag-isip. Ito ay kahanga-hanga, Sir York. Nakakabaliw ka. Tuwang-tuwa si Kellan. May isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Nakikita ko ang maraming mga kilalang tao na naglalagay ng lahat ng uri ng mga salamin sa kanilang mga bahay o tindahan, ngunit sila ay mukhang perpekto. Bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon in the first place? Kahit na ang salamin na iyon ay nagmula sa lupa, bakit ito magdudulot ng malaking gulo? Gustong-gusto ng lahat ang mga antigo, pagkatapos ng lahat. Ang salamin na iyon ay napalibutan ng masamang enerhiya bago ito lumabas sa lupa. Kung tama ang hula ko, ang mga grave robber ay dapat na napunta sa isang uri ng salungatan bago ang mga buhay ay nawala, paliwanag ni Harvey. Mag-isip ka ng ganito, kung ang salamin ay walang anumang problema, bakit ito pa rin mapupunta sa ilang random stall? Lalo na sa paghusga mula sa kalidad at kagandahan nito. Siguro hindi ka mapalad na kunin ito sa ganoong oras. Nakikita ko ngayon. Makikita ang realization sa mukha ni Kellan. Ang salamin ay nabahira ng dugo bago ito lumabas sa lupa, at nabangga ko ito nang hindi sinasadya. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ang buhay ko. Napuno ng pasasalamat si Kellan, siya lang ang nakakaalam kung gaano siya katakot nitong mga nakaraang araw. Natakot pa siyang mamatay sa banyo, at naging pinakamalaking biro ng lungsod. Ito ay bullshit. Ayaw maniwala ni Zarla na talagang may kakayahan si Harvey. Hindi malalaman ng isang live-in na manugang ang mga bagay na ganito. Bago pa man magalit si Kellan kay Zarla ay ibinaling ni Harvey ang tingin kay Cliff at unang nagsalita. CEO Saban, kung tama ako, hindi ka naniniwala sa mga pamahiin tulad ng geomancy, tama ba? Natigilan si Cliff, saka ipinagmalaki ang dibdib. Tama iyan. Bakit ako maniniwala sa ganoong bagay gayong isinilang ako dito sa mundong ito? Hindi ka kailanman naniniwala sa ganoong bagay. Hindi ka man lang nagdadala ng anumang regalo sa iyong mga ninuno kapag bumisita sa kanilang libingan, sabi ni Harvey. Hinayaan mo ang mga tao sa paligid mo na gawin ito, na ginagawang isipin ng lahat sa pamilya na ikaw ay isang walang utang na loob na anak. Tama ba ako?